Samantala, nagpahayag ng kahandaan ng palasyo base na rin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isapubliko ang salin ng presidente gaya ng mga nauna ng opisyal ng gobyerno. Pero sabi ni PCO Undersecretary Claire Castro, mag-antay-antay lamang ang mga kritiko ng Pangulo sa magiging tugon dito ng Office of the Ombudsman. Si Criza Lopez magbabalita. Hindi hahadlangan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isapubliko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ayon sa opisyal ng Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro, mas mabuting hintayin na lamang ng mga kritiko ang magiging tugon ng Ombudsman kaugnay sa pagsasapubliko ng SALN ng Pangulo. Ito ay kasunod ng kahilingan ng Akbayan Party List at iba pang grupo sa Office of the Ombudsman na ilabas ang SALN ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging si Vice President Sara Duterte, dating Ombudsman Samuel Martirez at iba pang opisyal ng mga Constitutional Commission. Ayon kay Attorney Castro, handa ang Pangulo na isapubliko ang kanyang SALN sa otoridad. Matatandaan na sinabi ni Marcos na bukas siyang ilabas ang kanyang SALN at hihikayati niya ang kanyang mga miyembro ng gabinete na gawin din ito bilang bahagi ng kanilang pagsuporta sa transparency sa pamahalaan. Kamakailan ay naglabas ng memorandum si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nag-aalis sa dating limitasyon sa pagkuha ng SALN ng mga opisyal ng gobyerno upang higit na maisulong ang transparency. Sa ilalim ng bagong tuntunin, hindi na kinakailangan ng pahintulot ng opisyal na may-ari ng SALN bago ito ilabas sa publiko. Saklaw ng memorandum ang Pangulo, ang Vice-Presidente, mga pinuno ng constitutional offices at mga lokal na opisyal ng pamahalaan dahil ang Office of the Ombudsman ang itinalagang repository o tagapangalaga ng mga SALN ng naturang mga opisyal. Batay sa direktiba, maaaring magsumite ng request para sa kopya ng SALN sa Public Assistance and Corruption Prevention Office ng Office of the Ombudsman Central Office o sa mga regional at sectoral offices ng ahensya. Para sa Zero TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.